Ay, wala pala akong sound. Okay, okay. So, repeat. Sorry naman. Okay, so, good morning, Philippines. Magandang umaga, madaling araw, US. At magandang tanghali, Europa. This is your host, Trix Valley 11. At bumabati po sa inyo at sa mga kababayan nating OFW, saan man kayong dako naroroon, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Okay? So, gusto ko lang i-share po sa inyo itong another encounter again with the Chinese vessels with our BRP Dato Sunday. Ito pa ay naganap noong February 21 and today is the 25th already. Pero gusto ko lang pong i-share sa inyo kung anong ginagawa. So hindi pa rin tumitigil ang mga Chinese vessels na harangan ang ating mga before at saka ang ating mga mangingisda, harangan sila doon sa Masinloc. Okay, so i-share ko po gusto ko lang i-share po ito. Panoorin po natin. Okay? Saglit lang. Isdang Pinoy doon. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Ay. Okay, tanggalin natin to. Saglit lang. Bakit nagganyan ka na? That's not nice. Eksakto alauna ng hapon nitong Pebrero 21 nang maglayag ang BRP Dato Sanday patungong Baho de Masinloc para sa ikalawang humanitarian and support mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayong taon. Layon pa rin itong maghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda doon. 18 oras ang target na biyahe ng barko. Pero tulad ng mga naunang misyon, hindi nakaligtas sa naglalaki ng barko ng China ang Dato Sanday, kung saan lulan ang news team. Okay, so lulan daw ang news team diyan. Ibig sabihin, kasama ng mga naglayag para bigyan ng supply, yung mga nandun is news team. Kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at BFAR. Unang lumitaw ang People's Liberation Army Navy Plan ng China alas 11 ng gabi na may layong 17 nautical miles mula sa barko ng BFAR. Agad rin silang nag-radio challenge. Pero di lang ito basta-basta barko ng China, kundi isa umanong barkong pandigma. Kasabay naman ng pagputok ng umaga, ang pagsulpot ng China Coast Guard na may bound number 3105. Makalipas ang ilang oras, sunod-sunod na rin nagsisulputan ang ilan pang Chinese militia vessels. Binuntutan na ang barko ng BFAR hanggang sa marating namin ang bukana ng Baho de Masinloc. Okay, so yan, nag-supply na naman sila pero ito nga, tawag nito, hinaharangan na naman sila. Okay, pero kahit hinaharangan, tuloy pa rin sila. Okay. Pasado alas 8 ng umaga nang muling makatanggap ng radio challenge ang aming barko. Sa pagkakataong ito, mula naman sa Chinese Coast Guard, agad itong sinundan ng mapanganib na maniobra para harangin ang BRP Dato Sanday. Sa pinakaunang pagkakataon, sumali din sa pagharang ang isang Chinese fishing vessel. Naglagay din ng floating barriers ang mga barko ng China. The Philippine Coast Guard was able to monitor the activities of the Chinese Coast Guard noong February 22, umaga, around 7 a.m. The Chinese Coast Guard is once again placing the barrier dito sa bunga ng Baho de Masinloc. Nasa bungad na sana tayo ng Baho de Masinloc pero hindi tayo makadiretso sa loob dahil paulit-ulit na tayong iniikutan ng China Coast Guard na ito na may bound number 3105. So hindi tayo makadiretso sa loob ng Baho de Masinloc. At dumami na rin yung Chinese militia vessel na nakapalibot sa atin kanina. Nasa 6 lamang na barko lahat pero ngayon mapapansin natin na talagang mas dumami na sila at mas lumalapit na sila sa barko nating sinasakyan. 4 na oras nakipagpatintero ang barko ng BFAR pero hindi nagpatinag ang mas maliit na barko ng Pilipinas. Matagumpay nitong naihatid ang ayuda at nakalapit ng 200 metro mula sa mismong bahura ng Baho de Masinloc. Mga kaway mula sa mga mangingisdang Pinoy ang sumalubong sa barko na aming sinasakyan. Agad ding sinimulan ang pamamahagi ng ayuda pero sa kasagsagan ng pamimigay ng krudo ay sumulpot ang isang Chinese rib at inusisa ang ginagawa ng mga tauhan ng BFAR. Nilapitan din ito ang isang motherboat ng Filipino fishing vessel. Masaya ang mga mangingisdang Pinoy sa pagpapakita ng PCG at BFAR sa Baho de Masinloc. Kaya nga po na kami nagpapasalamat kami kasi po yung ito po lugar na to hindi po napapabayaan ng BFAR ng po natin, ng lugar po natin na hindi po magagari yung China. Kaya po nagpapasalamat kami na kahit kami lang po yung mangingisda dito na pupunta po yung BFAR dito, nagpapalakas loob sa amin na makapangisda pa po kami dito. Sir, malaking bagay yun sir para yung karapatan natin sir dito sir para mag-isa talaga sa akin sir. Sa ikalawang araw ng misyon, tuloy pa rin sa pagbabantay ang mga barko ng China. Nagpalipad din sila ng isang helicopter
mula sa kanilang warship. Sa pinakapambihirang pagkakataon nga sa tulong ng Philippine Coast Guard at ng BIFAR, nakatapag ako mismo dito sa bahagi ng Pangpura sa Baho de Masinloc. Isa ito sa mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard, at yung mga mangingisda dito ay hindi basta-basta nakakalapit dito dahil kwento nila sa biglang malapit sa sila dito ay sinusundan sila at pilit sila na pinatatoy ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard. Napakaganda. 44 na motherboat ng mga mangingisdang Pinoy ang nakatanggap ng mahigit 40 tonelada ng gasolina na dala ng BIFAR. Matapos ang matagumpay na misyon, oras na para bumalik sa Port of Kapinpin sa Bataan ang aming sinasakyan. Ang buong akala ko. Okay, so tignan nyo yan. Anong sinabi ng Coast Guard? So, winardingan na sila pero hindi pa rin sila nagpatinag. At saka pagkatapos na hinarang, 'di ba, papuntang so hinarang na sila pero nakalusot pa rin, and they succeeded in bringing those supplies. Pero tignan nyo ang ginagawa ng mga inchik na yan, ng mga Chinese na yan. Itigil sa panggigit-git ang mga sasakyan ng China. Pero hindi pala. Muli na namang nagsagawa ng dangerous maneuver ang tatlong Chinese militia at ang CCG na may bound number 3105. Umabot pa sa pagkakataong nasa 20 metro na lang ang layo ng isang barko nila sa BRP Datus Sanday. Ang mga barko ng China nakapwesto sa harap, gilid at likod ng barko ng Pilipinas. Patuloy naman ang pag-iwas ng aming sasakyan para mapigilan ang tiyak na panganib. Nanindigan naman ng PCG na Okay, so tingnan nyo yun. Pinalibutan sila. So parang in any way, sinaharang sila. Pero ang ginagawa ng mga kababayan natin, mga Pilipino, is iniiwasan nila kasi the moment na na hindi nila naiwasan at nabangga ang barko, it's not only fishing vessels, pero kapag once nasagi yan, so magkakaroon na ng ng gitgitan. So parang sasabihin, papalabasin na naman yan na tayo ang una. Kung hindi nila iniiwasan yan, kahit sila yung nanggigit-git, palalabasin nila yan na tayo yung una na naman. So, yun pa ang iniiwasan. Kaya nga, sabi naman ni Tariela, so parang ginagawa nila lahat ng paraan para lang mag-guard, mabantayan ng ating. At sabi nga ni PBBM is patuloy nilang magbantay doon at wag silang aalis. Kasi once na umalis sila, kagaya nung ginawa noon sa panahon, anong panahon ba yun? Panahon ni PRRD? Hindi, before pa yun. So, umalis sila, kaya nasakop yung isla, yung lugar. tuloy ang pag-iikot nila sa Baho de Masinloc sa kabila ng pangharas ng China. Kami po sa hanay ng Philippine Coast Guard at ng BIFAR ay nananatiling committed para pa rin ang pag-uutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na siguro gawin natin na we're going to maintain our presence in Baho de Masinloc. The primary objective of the rotational deployment of both BIFAR and Philippine Coast Guard in Baho de Masinloc is to ensure na mapoprotektahan natin ang karapatan ng ating mga Pilipinong mangingisda. At pangalawa dito ay makapagbigay tayo ng ayuda. Para sa mga mangingisdang Pinoy na ang kabuhayan ay nandito sa Baho de Masinloc, malaking bagay daw ang ginagawang rotational deployment ng Philippine Coast Guard at ng BIFAR dahil nararamdaman nila ang tulong ng gobyerno. Nagkakaroon din daw sila ng dagdag na lakas ng loob para malayong makapangisda sa lugar na pagmamayari ng Pilipinas na pilit na inaangkin ng China. Kasabay nito ay umaasang mga mangingisda dito na darating yung isang araw na hindi na nila poproblemahin pa ang presensya ng mga naglalakihang barko ng China na binabantayan ang bawat kilos nila. Mula dito sa West Philippine Sea, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Okay, so kudos sa mga mangingisda natin kay General Tariela. So maraming salamat sa kagitingan na ginagawa nyo dyan. Otherwise, kukuhanin na naman nila. Okay, so dyan po ulit nagtatapos ang ating short video para ipahatid sa inyo kung ano ang nangyari sa paghahatid na naman ng supply ng ating BRP Datos sa Masinloc. Okay? Thank you very much. Bye-bye. Okay, end na po tayo.